Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Mahahalagang pangyayari sa daigdig, noong ika-15 at ika-16 na siglo. Ang pagbagsak ng Constantinople. Ang ika-15 at ika-16 na siglo ay mga panahong puno ng pagbabago at pag-unlad, sa kasaysayan ng daigdig. Isang panahon ito ng pagtuklas, reforma, at mga paghamon sa umiiral na kaayusan. Mula sa pagbagsak ng isang makapangyarihang imperyo, hanggang sa pagbubukas ng mga bagong daigdig, ang panahong ito ay naglatag ng pundasyon, para sa modernong mundo, na ating kilala ngayon. Sa panahong ito, naganap ang mga pangyayaring nagpabago sa takbo ng kasaysayan, hindi lamang sa Europa, kundi sa buong mundo. Ang pag-usbong ng mga bagong ideya at teknolohiya, ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa politika, ekonomiya, relihiyon, at kultura. Ang mga paglalakbay at pagtuklas, na nagdulot ng pagtatagpo ng mga kultura, at pagpapalitan ng mga produkto, ideya, at mga sakit. Samahan niyo kami, habang ating tinutunton ang mga mahahalagang pangyayari, na nagpabago sa daigdig, noong ika-15 at ika-16 na siglo. Ang pagbagsak ng Constantinople, isang pagtatapos at pagsisimula, ng panibagong kabanata. Ang Constantinople, ay isang bahaging teritoryo, na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. Naputol ang ugnayan ng pangangalakal ng mga Europeo at mga Asyano, nang dahil sa pagsakop ng Turkong Muslim sa ruta ng kalakalan. Dahil dito, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na Europeo. Ang pagbagsak ng Constantinople, ay isang pangyayaring nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng mundo. Hindi lamang ito ang pagtatapos ng isang makapangyarihang imperyo, ang Byzantine Empire, kundi, ito rin ang simula ng bagong panahon ng impluwensya at kapangyarihan para sa Ottoman Empire. Ang kaganapang ito, ay may malawak at pangmatagalang epekto sa politika, ekonomiya, at kultura ng mundo. Ang huling pagtatanggol ng Constantinople. Matapos ang mahigit 1,000 taon ng paghahari, ang Byzantine Empire ay unti-unting humina. Ang mga panloob na alitan, ang patuloy na pag-atake ng mga kalaban na imperyo, at ang pagbaba ng ekonomiya, ay nagpahina sa kanilang depensa. Ang pagdating ng mga Ottoman Turks, na may malakas na hukbo at modernong teknolohiya sa panahong iyon, ay nagdulot ng matinding banta sa Constantinople. Noong ika-29 ng Mayo taong 1453, sinakop ng Ottoman Empire ang Constantinople, ang dating sentro ng Byzantine Empire. Ang pangyayaring ito, ay pinamunuan ni Sultan Mehmed II, na kilala bilang ang Mananakop. Ang pagsakop ay naganap, pagkatapos ng isang 55 araw na pagkubkob, na nagsimula noong ika-16 ng Abril taong 1453. Ang mga pader ng lungsod, na itinuturing na hindi masisira, ay nabasag ng mga kanyan ng Ottoman Empire. Ang pagbagsak ng Constantinople, ay nagdulot ng pagtatapos ng Byzantine Empire, na tumagal ng mahigit 1,000 taon, at ang simula ng Ottoman rule sa lungsod. Narito ang mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng Constantinople. Lakas ng hukbong Ottoman. Si Sultan Mehmed II, ay naghanda ng malaking hukbo, na tinatayang 8,000 hanggang 10,000 na mga sundalo, para sa pagkubkob sa Constantinople. Bukod pa rito, gumamit siya ng mga malalaking kanyan, na isang bagong teknolohiya ng digmaan noong panahong iyon, na naging epektibo sa pagsira sa mga pader ng lungsod. Ipinag-utos din ni Sultan Mehmed II, ang paglipat ng kanyang hukbong dagat sa lupa, upang malampasan ang tanikala na humaharang sa Golden Horn, na nagbigay sa kanila ng estrategikong kalamangan. Depensa ng Constantinople. Bagamat kilala ang Constantinople sa matitibay na depensa nito, partikular na ang Theodosian Walls,
na halos 900 taon nang hindi nalulusutan, ang mga pader na ito ay nabutas ng mga kanya ng Ottoman. Ang lungsod ay nakaranas ng maraming pagkubkob sa buong kasaysayan nito, ngunit ang mga puwersa ng Ottoman ay may sapat na lakas at teknolohiya upang malampasan ang mga depensa nito. Panloob na kahinaan. Bago ang pagbagsak nito, ang Byzantine Empire ay humina na at lumiit ang teritoryo. Noong 1204, ang lungsod ay sinakop at winasak ng mga hukbo ng Fourth Crusade, na nagtatag ng isang Latin na estado at nagpahina sa imperyo. Nabawi ng mga Byzantine ang kontrol noong 1261, ngunit ang lungsod ay hindi na nakabawi sa dati nitong kaluwalhatian at populasyon. Mga epekto ng pagbagsak ng Constantinople. Ang pagbagsak ng Constantinople ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa mundo. Pagbabago sa balanse ng kapangyarihan. Ang pagbagsak ng Constantinople ay nagmarka sa paglipat ng kapangyarihan mula sa Byzantine Empire patungo sa Ottoman Empire. Ang Ottoman Empire ay naging isang dominanteng puwersa sa rehiyon ng Mediterranean at sa buong mundo. Pagkawala ng isang mahalagang sentro ng kalakalan. Ang Constantinople ay isang mahalagang sentro ng kalakalan sa loob ng maraming siglo. Ang pagbagsak nito ay nagdulot ng pagkagambala sa mga pangunahing ruta ng kalakalan, na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng mga kalakal, at pagbabago sa mga pattern ng kalakalan. Paglipat ng mga iskolar at intelektual. Maraming iskolar at intelektual mula sa Byzantine Empire ang tumakas patungong kanlurang Europa, matapos ang pagbagsak ng Constantinople. Ang paglipat na ito ay nagdulot ng malaking impluwensya sa Renaissance, na nagbigay daan sa muling pagkabuhay ng interes sa klasikal na sining, panitikan, at filosofiya. Pagbabago sa relihiyon. Ang pagbagsak ng Constantinople ay nagmarka rin ng pagbabago ng relihiyon sa rehiyon. Ang Hagia Sophia, isang mahalagang simbahan ng mga Kristiyano, ay naging isang moske sa ilalim ng pamamahala ng mga Ottoman. Ito ay nagpapakita ng paglipat ng impluwensya ng relihiyon mula sa Kristyanismo patungong Islam. Pagsisimula ng Age of Exploration. Ang pagkawala ng mga akses sa mga ruta ng kalakalan sa silangan ay nagtulak sa mga bansang Europeo na maghanap ng mga alternatibong ruta na nagresulta sa Age of Exploration. Ang mga paglalakbay na ito ay nagdulot ng pagtuklas ng mga bagong lupain at nagpabago sa mapa ng mundo. Ang pagbagsak ng Constantinople ay nagbigay daan sa Ottoman Empire na maging isa sa mga pinakamakapangyarihang estado sa mundo, na nagpatuloy sa pagpapalawak ng teritoryo nito sa Europa at Hilagang Afrika. Ang lungsod, na dating kilala bilang Constantinople, ay naging kabisera ng Ottoman Empire, at opisyal na pinangalan ng Istanbul noong 1930. Ang pagbagsak ng Constantinople ay isang mahalagang pangyayari na nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Ito ay isang kaganapan na nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon, at ang simula ng isa pa, na nagdulot ng malalaking pagbabago sa politika, ekonomiya, at kultura ng mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.